Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kung ano ang community or market ng mayaman. Ang example ko sa inyo, De La Salle students mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, rental, bilyaran, rental. Bakit importante ang community or market ng mayaman sa isang negosyo? Kwento ko lang mga negosyo. Sa pangatlo kong naluging negosyo, yung bilyaran business. After ko malugian ng sari-sari store tsaka barbecuehan, sa Quezon City ako nakatira nito mga kanegosyo, sa Cubao. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Graduate po ako dyan ng Marketing Management. After pandemic mga kanegosyo, nalugi yung sari-sari store ko kasi halos karamihan ng negosyo na malapit sa school, puro nagsara. At isa na yung negosyo ko doon. Naitawid ko pa siya hanggang 2021, pero nag-decide na ako na i-close na talaga. Kasi almost 2 years din na online class yung mga school. Ang pangalawa kong naluging negosyo is barbecuehan. Ganon din mga kanegosyo, nasa Quezon City pa rin ako neto. After nung dalawa kong naluging negosyo, nag-decide ako na bumalik sa Cavite kasi taga Cavite ako mga kanegosyo. At naitayo ko yung, medyo aware na ako sa pangatlo kong negosyo, aware na ako sa Focus in One, aware na ako sa market ng mayaman, aware na ako sa i-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Naitayo ko yung bilyaran ko malapit sa school, sa De La Salle, Dasma. So may community akong pagsisilbihan, yung market ng mayaman. Kahit mag-mark up ako ng malaki, basta serbisyo malupit, pwede dahil may pera yung community pinagsisilbihan ko. Nagkataon mga kanegosyo, way back 2022, may face-to-face class na neto kaso sobrang konti. At ang mga nagpe-face-to-face class lang yung mga laboratory na klase. So, ang onti pa rin talaga ng estudyante nung time na yun. Pero naitawid ko pa ng 1 taon mahigit yung bilyaran ko. Hindi na talaga kaya kasi may mga binabayaran din akong renta, may binabayaran din akong bantay ng tindahan ko. So, nagkataon kahit alam ko na yung market ng mayaman, Focus in One, ay scale up yung negosyo sa level 2 business model, nalugi pa rin ako kasi siguro pagkakataon na lang siguro, hindi mahirap ng kalabanin yon na ganoon talaga. Magkakamali ka pa rin sa pagdidesisyon mo kahit alam mo na lahat. So, bakit importante ang community or market ng mayaman sa isang negosyo? Mga kanegosyo, ano ba ang isang community? Ang community, ito yung iisa yung school nyo, iisa yung coaching gamit nyo. Kunyari kasama ka sa Honda Club, Lamborghini Club, Harley Davidson na motor club, bicycle club. Yan, community yan. May school na kung saan may pera yung community. May school din na yung mga estudyante nagtitipid. Walang masama sa school na yon yung mga nag-aaral doon. Pero budgeted lang talaga yung pera nila. Ang targetin nating community, yung mga gustong gumastos ng malaki. Pero dapat malupit siyempre yung serbisyo or masarap yung pagkain na i-offer natin sa kanila at Focus in One. Dahil doon mga kanegosyo, makakapag-mark up ka ng malaki. Yung markup na yan, kakailanganin mo yan sa pagninegosyo. Basta malupit yung serbisyo mo, yung community yung pinagsisilbihan mo may pera, pwede ka makapag-mark up ng malaki. Pero, kahit naka-Focus in One ka, pero ang community yung pinagsisilbihan mo yung masa or nagtitipid, kahit gaano kasarap yung pagkain in-offer mo, gaano kalupit yung serbisyo mo, ang hirap mag-mark up ng malaki. Hindi masama yung mga nagtitipid.
nagkataon lang talaga na budgeted yung pera nila. So, ang gawin natin mga kanegosyo, pagsilbihan natin yung mga mayayaman. Pagkakitaan natin sila at mamigay tayo sa mahirap. Kesa naman pagkakitaan natin yung mahirap, mamigay tayo sa mayayaman. Basta malupit ang serbisyo mo, kahit hindi ka nag-aaral sa De La Salle, basta mapagsilbihan mo yung community nila, kahit gaano kamahal yung ibebenta mo sa kanila, basta malupit, tatangkilikin nila. Una, kilala ka nila kasi nasa loob ka ng community nila. Pangalawa, may pera sila, kahit mag-markup ka ng malaki, bibili nila. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one. Siyempre, hanapin yung community ng mayaman. I-scale up sa level 2 business model yan. Applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform. Isa lang sa mga yon, focus in one pa rin. Siyempre, kailangan na natin panghuli, gumawa ng original content. Dahil bilang negosyante, kasama na sa trabaho natin yung paggawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo, DLSU. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.